Karaniwan na po na kapagka ang isang lalaki o isang babae ay lumulusong sa pag-aasawa, ay bumubuo sila ng mga magagandang pangarap para doon sa itatatag nilang sambahayan. Isa sa kanilang pinaplano ay ang pagkakaroon ng mga anak, at kung meron ng mga anak, ay pinaghahandaan naman nila yung pagkaroon ng magandang kapalaran o magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sabi nga, walang mabuting magulang ang hindi naghangad ng magandang kapalaran para sa kanilang mga anak. Ginagawa ng magulang ang lahat para sa ikatutupad ng magagandang pangarap nilang yon para sa kanilang mga anak. At kung merong pananagutan ng mga magulang, meron silang kani-kanilang obligasyon o tungkulin bilang mag-asawa at tungkulin nila sa kanilang mga anak. Meron din namang pananagutan ang mga anak na dapat nilang gawin at tuparin para sa ganun ay mangyari yung hinahangad nila ng magandang kapalaran. Ano ba ang pananagutan ng mga anak? Para sa ganun ay matamo nila yung magandang kapalaran na kaloob ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa Efesos 6:1 hanggang 3, pakinggan po natin at ganito po ang nakasulat sa Biblia. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako: ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ayon sa Biblia, pananagutan po ng mga anak na sundin at igalang ang kanilang ama at ina o ang kanilang mga magulang. Sabi ni Apostol Pablo, mga anak, sundin anya ninyong inyong magulang sapagkat ito ang nararapat. At igalang ang ama at ina. Sa makatwid, ang pagsunod at paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang ay hindi tungkulin lang nila sa kanilang magulang kundi ito ay tungkulin o sagutin ng anak sa ating Panginoong Diyos. At ang kawalan naman ng respeto ng anak sa kanilang mga magulang ay hindi lamang kasalanan sa magulang, kundi kasalanan higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos.